Bakit malaking hakbang itong pagpirma ng ating Pangulo sa RA 12305, the Philippine National Nuclear Energy Safety Act, o yan yung PhilAttom Law. Salient provisions lang at bakit mahalaga ito para sa bansa? Kasi yung regulator natin ngayon, yun din ang taga-promote, which is the PNRI. May conflict of interest yon, so bawal yon sa international community. So pinaghiwalay namin yan. That's number one, no? So dapat ito ay fiscally and politically independent. So it gets Why is that important? Kasi hindi dapat makialam ang politiko. Kasi safety ang dapat technically competent ang mga i-appoint dyan. No? So, nakasaad sa batas anong klaseng mga tao, anong klaseng expertise ang dapat i-appoint dyan. So, once na i-appoint yan, pagka 5 years ang term, no? So, hindi pwedeng pakialaman ng presidente, kahit presidente. So, may independence siya. Then, fiscally independent, ibig sabihin, hindi umaasa sa GAA para kumuha ng pondo. Oh, really? Yes. Saan galing pera niya? Umaasa sa universal charge. Isang bahagi ng universal charge. So, ang reklamo ng mga senador, nung tinatalakayan sa Senado, sa version nila, sa BICAM, ayaw nilang dagdagan yung universal charge. So, naging percentage na lang nung 1%. Whatever. Basta Nasa electric bill namin yan? It turns out to be half a centavo per kilowatt hour ng kabuuan ng universal charge. Kumuha kami doon. Hindi namin dinagdagan yung universal charge. So, this is a component of our electric bill? Yes. But a very tiny component, half centavo per kilowatt hour. So after nagkaroon na ng nuclear plant na natayo sa Pilipinas, magkakaroon ngayon ng fee yung nuclear plant. So 10 years lang yan na universal charge. After that, you're on your own na. Dapat self-sustaining na siya. Dapat self-sustaining. So, dapat sapat ang dami ng nuclear plant para ma-afford yan. Okay. So, Kong Mark, syempre marami nagtatanong. Ako, personally, I just have 2 questions. Number 1, yung composition, itong Philippine Atom, the PhilAttom, no, the committee. Kasi sabi mo nga, dapat competent yung mga tao. Yes. Meron pa ba lima po. Lima ang... 4 ang Deputy Director General at saka isang Director General na tigli-5 taon ng term. Pero since kailangan hindi dapat sabay-sabay mawala yan, ano? So ang ginawa ng batas, ini-staggered yung appointment. So 5 years yung Director General, yung mga DDG 4 years, 3 years, 2 years, 1 year. Hanggang sa mag-graduate sila, and then magiging 5 years na. Every year mag-a-appoint kasi ka ng nag-catch up na, hindi magka-catch up. Pero hindi ba tayo nagkakakulangan ng mga tao? Kasi nga, ngayon lang tayo magkakaroon ng nuclear. Hindi po, meron po tayong mga mahuhusay na inhinyero, mga scientists, mga professional, PhDs na pwedeng pumasok po dyan. Okay.